ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, meron lang akong i-share sa inyo na good news. Okay, itong good news na to ay para sa mga kapwa caregivers na nag-aantay na mag-open yung new program para nga sa ngayong 2025. So, ang good news guys, ang website ng IRCC ay nag-post na po sila na nakalagay na po dun sa website nila na ang program po para sa mga caregiver ay mag-open po on March 31, 2025. Okay, diba? Ako guys, excited din ako na magbubukas na po itong program na to kasi nga ito din po ang hinihintay ko. Mga friends ko din dito sa Canada, inside Canada, naghihintay na mag-open po yung program para sa amin para ho makapag-apply na kami ng permanent residency. Okay. O, diba guys? Ano bang kailangan yung ihanda para sa pag-open ng program na to? Okay, ang tawag nga pala nila, immigration, yung bagong program para sa mga caregiver ngayon ay Home Care Worker Immigration. Okay, yan po yung nakalagay sa website. Actually guys, kahapon lang po nakapost ito sa website. Kahapon lang po sila nag-update ng kanilang website para sa pagbubukas ng caregiver program. Kasi yung last year po ay nag-close po yung program noong June 2024. So, medyo late ngayon. At least saya na kami, excited na kami na makakapag-apply na kami ng permanent residency. So, ngayon, ang kailangan po natin ihanda, yung mga basic na requirements ng IRCC. Una ay yung ECA, Educational Credential Assessment. Yan po ay kailangan ready na. Yan po ay equivalent ng high school diploma dito sa Canada. O kaya, kayo ay naka 2 years program, college, para ho makakuha kayo ng ECA. Ito po ay pwede nyong ipasa sa mga institution dito sa Canada. Mamili lang kayo kung saan kayo magpapa-assess. Okay? Merong WES, may ICAS, ICES, saka ICEAS. ICAS din ang tawag doon. So, mamili na lang kayo guys. So, dapat naka-ready na yung ECA nyo. Ano pa? Kailangan meron kayong language test. It's either IELTS or CELPIP. Sabi nila, mas madali daw yung CELPIP. Okay, mas mahirap yung IELTS. So, ang IELTS guys ay International English Language Testing System. Okay, ano bang kailangan nyo ng score sa IELTS? Kasi last year po in-announce ng IRCC na ang kailangan na lang ng IELTS score or band score ay 4. So, ibig sabihin, ang reading nyo ay 3.5, ang writing nyo ay 4, ang listening nyo ay 4.5, at inyong speaking ay 4. So, total band ay 4. Sa self-pip naman, I'm not sure guys, sabi nila level 4 lahat. Kasi mas mataas kasi yung scoring ng IELTS. Ano pa? Kailangan meron kayong work experience as nanny or elderly. Yan po ay isa sa pinaka-main requirements ng IRCC, yung work experience. Previously, yung sabi nung IRCC ay kailangan na lang ng 6 months experience. From 12 months experience ay naging 6 months experience na. Okay, ulitin ko guys, yung 4 major requirements kailangan yung ihanda. Pagbubukas ng Home Care Worker Immigration, first, ECA or ECA. Next, IELTS or CELPIP. Third, job offer or contract. And then, work experience. Okay, sa mga outside Canada naman na waiting din na mag-open itong program nila. Kasi sabi ng IRCC ay itong program na rin to ay para sa mga caregiver outside Canada. Kapag mapag sila dito sa Canada ay PR automatic na sila. So, ang kailangan ihanda ng mga outside Canada, ganun din, ECA or ECA. Next, IELTS or CELPIP. Job offer. Okay, kailangan meron silang genuine job offer na galing dito sa employer ng Canada. So, dapat meron silang experience na makatunayan na nakapag-alaga sila ng bata or matanda. So, dapat meron na kayo employer guys na nakuha at ready na rin yung job offer para kapag nagbukas na yung program ay mabilis na lang kayo makapag-apply. Kasi kapag yung outside Canada guys, mayroon niyang slot. So, ngayon, ihintayin natin yung pinaka-full guidelines na ilalabas po ng IRCC this coming week. So, antayin natin guys yung full guidelines kung sino yung mga eligible para makapag-apply ng new program sa Home Care Worker Immigration inside or outside Canada. As of moment, kailangan muna ninyong i-prepare itong pinaka-main major requirements kasi hindi po ito talaga nawawala guys. Ulitin ko, kailangan meron kayong ECA, IELTS,
job offer and work experience. So, kung kayo man ay nasa outside Canada, mas maganda meron kayong caregiving course, NC2. Ano yan, advantage yan guys. Tapos sa mga ano naman, nursing na waiting din na mag-open yung program nito. Alam ko, once na ano kayo, nurse kayo ay pwede kayong makapag-apply dito. Meron kayong mga caregiving NC2. Yan lang pagkakalam ko kahit wala kayong experience. Basta nurse kayo at meron kayong hawak na caregiver NC2 ay pwede kayong mag-apply sa program na to. So, ano bang kagandahan nito guys? Kami din excited. Lalo ako guys nung nalaman ko at nakita ko sa website ng IRCC na mag-open na nga sa March 31, 2025 ay excited nyo din po ako guys. Sa wakas ay makapag-apply na rin po ako ng permanent residency ng pamilya ko para makasama ko na sila. Kasi napakaganda guys na permanent residency tayo dito sa Canada kasi nga mas maraming opportunities. Okay, mas maraming work na pwede nating pagpilian, pwede tayong mag-aral, okay? Pwede tayong mag-aral dito sa Canada na hindi na natin kailangan mag-apply ng study permit. Tapos, tuition ay ano na rin, convert as local citizen na rin. So, yung po ang kagandahan ng permanent residence na dito sa Canada at saka pwede na tayo makapag-loan ng bahay, kumuha ng car. Although naman yung car naman pwede naman makakuha ng car as long as na kaya mo. Makapag-aral na hindi na kailangan ng malaking pera. Yung iba nga, like yung yung personal support worker, nag-offer ang Ontario government na pwede ka mag-aral as a personal support worker. Tutulungan ka nila sa tuition fee. Within 6 months, tutulungan ka nila makapagtapos ng inyong personal support worker, your PSW. Kasi napaka-in-demand din yan. Parang yan yung pinakamataas na sa caregiver level. At saka mataas yung rate niyan. Actually, nagpa-plan din ako na pag-aral ng personal support worker kapag permanent residence na ako. Actually, kasi ngayon, hindi ko kayang ipagsabay yung pag-aral at saka sa trabaho. Alam nyo ba guys, kaya kami excited na makapag-apply na ng permanent residence. Alam kasi namin yung gaano kahirap magtiis, pagsakripisyo sa pag-live in Canada, okay? So, karamihan po dito sa Canada na waiting na mag-open yung program kasi nga, nagsasakripisyo lang sila, nagtitiis sila para makapag-apply sila ng permanent residency at maging permanent residence ako dito sa Canada. So, lahat ng pagtitiis, lahat ng pagtitiyaga ay ginagawa namin ng karamihan ng caregiver dito para makuha namin yung pagiging permanent residence dito. Karamihan po. Yung iba nga po, sobrang nahihirapan na sa kanilang mga employer. Minsan, hindi sila binibigyan ng off. Minsan, nag-work pa sila sa gabi na walang bayad. So, lahat yun guys, tinitiis para makapag-apply sila ng permanent residence. Kasi nga, mahirap din guys na palipat-lipat ka ng employer tapos yung employer mo hindi naman supportive sa pag-apply mo ng PR, di ba? Yung iba nga, nag-terminate sila ng mga caregiver once na hiningan sila ng mga additional requirement para sa kanilang PR. So, yung iba hindi nagbibigay, yung iba nag-terminate na kanilang mga caregiver kasi nga ayaw supportahan yung pag-apply ng permanent residence. Marami pong mga issue dinaranas ng mga caregiver dito para makapag-apply ng permanent residence. Sa akin sa mga friends ko din na ganun din, mga nakaka-experience din na hindi maganda, long working hours yung kanilang trabaho na hindi naman bayad. Okay, so karamihan po, talagang kaya lahat kami ay masaya, excited na mag-open na nga itong new program. Kasi guys, kapag permanent residence ka na, after 3 years, within 3 years na naging permanent residence ka, pwede ka naman makapag-apply ng citizenship. Kapag citizen ka na dito, so mas maraming benefits. For now, dun muna tayo sa pag-apply ng PR para maging maganda yung magiging future namin. Kasama yung family namin dito para sama-sama na. So, lalo na ngayon guys na marami nang nilabas ng rules ng Canada sa paghigpit nila. Okay? So, actually ngayong 2025, marami silang pauwiin. Lalo na mga international student at saka mga temporary foreign work. Isa pa guys, alam nyo ba, yung ibang mga international student dito, nag-switch sila ng kanilang mga trabaho, nagnanani sila, nag-caregiver sila, para lang makapag-apply sila ng permanent residency dito sa Canada. Kasi yung IS kasi, actually ngayon, ay walang malinaw na PR pathway or PR program para sa kanila. Kaya karamihan po sa mga international students dito, nagnanani, kasi yun po ay yung sure na merong caregiver PR program. Ang caregiver program kasi, ay hindi ho yan nawawala mula noon. Kasi guys, yung mga caregiver na naging permanent residents na dito sa Canada, siyempre alis na sila. Maghanap na sila ng mas magandang trabaho, mag-aaral. So, yung iniwan nilang job, so yun naman ang mga ngailangan ng caregiver. Kaya tuloy-tuloy yan guys Kaya tuloy-tuloy yung program ng caregiver dito sa Canada. So, guys,
dapat ihanda nyo na yung mga requirements na mga nabanggit ko, yung mga major requirements ng IRCC para ho kayo ay maging qualified dito sa new program na bubuksan on March 31, 2025. So, sa mga nabanggit ko, i-add nyo na rin yung malaking pera. Yan ho ang kailangan nyo para makapag-hire kayo ng consultant or agency na magka-process ng inyong application para sa inyong mga permanent residency. Yan po ay kailangan talaga guys ng budget. Okay, so malaki-laking pera din ho ang kailangan pero okay lang. Kasi alam naman natin na pag naging permanent residence na tayo dito sa Canada ay magiging maganda na po yung future natin at saka yung family natin. Okay? So, i-share ko ulit sa inyo yung full guidelines kapag nilabas na ng IRCC within this week or this coming week. Pinalabas na nila, kaya mag-ready na tayo. Okay? I-share ko sa inyo, magagawa ulit ako ng panibagong video sa full guidelines kung sino yung mga eligible inside or outside Canada. So, basta prepare nyo na lang. Basta meron na kayong ECA, IELTS, job offer or contract at saka work experience. Ang pinakamatagal na pag-process dito ay yung ECA. So, IELTS ay madali lang. Mag-review na kayo. Kung balak nyo mag-take na ng IELTS or self-pip, mag-review na kayo. Kasi ang self-pip naman, kapag computer-based ka, or kaya IELTS na computer-based ka, ay within 3 days, pwede mo na makuha yung result. Pero kapag paper-based, ay 13 days para makuha yung result ng IELTS. So, yun guys, na-share ko lang sa inyo yung good news na ang Home Care Worker Immigration ay magbubukas na po sa March 31, 2025. Kaka-announce lang po yesterday sa website ng IRCC na mag-open na nga. So, good luck sa atin guys! Let's pray and sana maging permanent resident tayo dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify kayo sa mga bago kong video. So yun na guys, thank you for watching. Bye! God bless us all!